Ang organization po namin ay tumutulong sa pamamagitan ng medical mission sa mga taong lumad na nakatira sa bulubundukin. At dahil summer na, panahon ng mga bata para magpatuli. Ngunit kulang po kami sa gamit, mga gamot, diagnostic tools at kakainin ng volunteers namin. Di po ako naghahangad para sa akin. Ang nais ko lang, matulungan ang mga kababayan nating katutubo. Pinili nilang maging tahanan ang iba't ibang lugar sa Mindanao at sa pagkakataong ito, sa mga liblib na lugar sa Cotabato sila nanunuluyan. Malayo sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay para sa isang natatanging misyon. Isang misyong walang hinihintay na kapalit o kabayaran. Wala silang awa at habag na dapat maramdaman. Ang mahalagay, maisagawa ng grupo ang kanilang pakay, maging kapalit man ito'y luha at bighati para sa ilan. Ganito ang buhay na pinili ni Cristina at ng kanyang mga kasamahan. Nagmula sa isang lumad o grupo ng mga katutubong mandayan si Cristina o Tina sa kanyang mga kaibigan. Bata pa lamang, dinanas na niya ang buhay na tila na pag-iwanan na ng panahon. Pag-stay ko doon na as in whole day ka maglalakad, ganyan pa talaga. Tapos pagdating mo pa lang doon, makikita mo yung bata na walang tsinelas, malaki ang tiyan, walang kinakain, pag nagpapasa sila, bakit sige ka lang tulog? Ganyan. Wala pa kami kasing agahan. Aside sa malayo, wala rin kaming pangbayad sa doctor. Nang magdalaga si Cristina, minabuti niyang tanggapin ang alok ng tiyahin na mag-aral sa Davao City para naman daw kahit papano'y malihis ang kanyang kapalaran na sa bundok na lamang manirahan habang buhay. Nursing ang pinakuha sa kanyang kurso ng mga magulang para sa kalaunay makapag-abroad siya at kumita ng malaking pera sa ibang bansa. After graduation, wala pa masyadong ginagawa. So, napunta ako sa CBHSA. Sila yung kumkup sa akin. Pero kakaibang leksyon ang tumambad kay Tina nang magsimula siyang mag-training sa iba't ibang sityo ng Davao. Muling nabuhay ang larawan ng lugar kung saan siya nagmula. Larawang tatalikuran niya sana sa kanyang planong mangibang bansa. Kasi aside sa luma din ako, makikita mo talaga yung situation ng isang tribo na yung pag nag-aanin sila for food nila, it's just 1 year. And after that, yung mga kamuti, yung ginatawag namin dito, yung kasaba, yun yung kinakain nila the rest of the month. Pagwapa, matas kamera. Binago ng mga pangyayaring yon ang mga planong inilatag na ni Tina para sa kanyang buhay. Isinantabi ang personal na interes para sa kapakanan ng mas nakararami. Time to time na pumupunta kami ng iba't ibang community, iba't ibang tribo, parang mapagtanto mo ba na may mas mahirap pa pala sa akin. Kasama ang mga kaibigan, nagsimulang magboluntaryo sina Tina para maghatid ng mga tulong medikal sa pinakamahihirap na lugar ng Southern Mindanao. Para matustusan yung mga pangailangan nila, hindi lang sa gamot or sa paggamot sa kanila, kundi tinuturuan din. May mga ginagawa din kaming mga trainings para maging self-reliance yung taga-community. Sa tulong ng mga government, religious at non-government organization, nagagawang makakalap ng mga gamot at budget ang grupo. Kasi kahit na sa amin, just solicitation. Nagpapakapala ng mukha sa mga madre, sa mga sisters, sa mga doctors, sa mga hospitals para lang maghingi ng gamot. Yun. So kung wala talaga, as in, minsan yung allowance namin, yung pa yung nabibigay namin para lang makabili ng gamot. Sa aming pagsama kina Tina, nakita namin kung anong uri ng sakripisyo ang pasan-pasan ng mga volunteer. Rice? Gulay, sir. Ano yung kakainin ng buong grupo? Oo, ito lang.
At sa tuwing natatapos ang kanilang araw sa medical mission, mapalad na raw kung may kapilyang tulad nito na kukup-kup sa kanila para magpalipas ng magdamag. So yung pinupunta namin, siyempre yung sentro ng organization namin is yung mga lumad areas. So expected na yun na mas malayo at saka walang masyadong pagkain na yung ginexpect natin. So, agente na din ako dyan. So, hindi na masyadong mahirap para sa akin. Sa katunayan, isa sa mga kasamahan ni Tina ang inaapoy na ng lagnat ng gabing yun dahil na rin sa init at pagod na dinaranas ng grupo. It's just a spirit of the volunteerism na kailangan mo sakripisyo na hindi kayo magkasama ng pamilya mo, yung kahit na hindi ka makakain ng maayos para lang makatulong, yung mga ginagawa mo sa syudad, sa city na Facebook, silang pasyal, yun din, yung mga ginagawa ko before, opposite ngayon. Takot at pangamba ang karaniwang pumapasok sa isipan ng maraming Pilipino kapag nababanggit ang mga lugar na binibisita ni Tina. Pero hanggat alam nilang makikinabang ang mga labis na nangangailangan, patuloy ang paglalakbay ni Tina. Tapos na na, oh. Sa aming pagbabalik, Biyaan ka? Biyaan ka. Sige. Kabi, biyaan ka, kabi. at mamaya, Ikaw di akong mama.